Hello? Hi. Hi, good morning. If you're calling from the Philippines, good morning. Ano, bakit lahat? Ano po? Hello? Hello po. Ayan. Ayan. Hindi ka naman naka-loudspeaker, ma'am, na? Hindi po. Okay. Ano po name nila? AJ po. How do you spell that, AJ? A tsaka J lang? Yun ba yun? Yes. Okay. AJ. And you're calling from where tonight? Malaysia. Oh, ilan taon ka na? 39. 39. Yes. Malaysia. Kailan ba ako nandyan? August yata. Oh, Mm-mm. siya pa. Ay ma'am, huwag kang bumulong po. Hindi ka namin naintindihan. Ay, sige po. Sorry. Naka-ano ka ba? Naka-headset ka ba, ma'am? Yes po. Handheld lang po tayo, please. Okay. Para mas maliwanag po. Ay, sige po. Hello? Ayan po. Okay na po. And better. Wag ka rin mag-loudspeaker, ha? Okay po. Mm-mm. Anyways, kailan ka pa nandyan sa Malaysia? Since 20... Ay, nakalimutan ko na. Mag-4 years na ako dito eh. 2021. Yes po. Anong work mo dyan, ma'am? Caregiver po. Anong inalagaan mo? Bata, matanda? Matanda po. Okay. Isang amo pa lang sa 4 years? Opo, isa lang po. Actually, namatay na yung patients ko. Tinatapos ko na lang yung contract ko. Oh, sorry to hear that, ma'am. Kailan ka uwi, ma'am? Next year. Sa buti, tutuloy pa rin yung contract mo sa mga amo mo po. Yes po, mababait naman kasi sila and Okay. kaya nagtuloy-tuloy ako. At least, no? Anyways, yan ang unang abroad mo po. Hindi po. Galing na po ako ng Qatar. So talagang kabuhayan mo na to, no? Yes. Okay. Ba't ka napatawag po? May gusto lang akong i-share. Go ahead. It was 4 years ago. May asawa ka na ba, ma'am? Wala po. Okay. A boyfriend, girlfriend, ano ba? Wala na po. Okay. So, hindi to kwento ng love life pala, no? Actually, love life talaga siya. Love life po. It is someone from the past. Yes. Yes, and present. Okay. Well, let me hear about it. Last 4 years ago, meron akong nagawang kasalanan. Nainlove ako sa isang lalaking married na. Mm-hmm. And then nagkaroon kami ng anak. Okay. So you were a mistress? Yes, Papa Jack. How? I'm not proud, pero Well, nandyan na po yan. No? Nandyan na yan. No? Hindi na tayo para... Tapos na yan, ma'am. Hindi natin pinapagalitan yung mga nangyari na dahil anong gagawin natin dyan? Nandyan na yan. At Yes. aminado ka naman sa pagkakamali. But I want to know yung you know, the circumstances. Paano mo na-meet yung lalaki? Kawork ko siya dati sa trabaho ko dati. Saan? Sa abroad? Hindi, dyan sa Pinas. Ayoko nang sabihin kung saan. Okay lang. So kasi po, ang di ba, bago ka nagpunta ng Malaysia, 4 years ago, di ba? Opo. So kakapanganak mo na nagpunta ka dyan? Yes po. Oh, okay. And isa siya sa mga dahilan kaya umalis ako ng Pinas. Di baby pa yung anak mo nung umalis ka, ma'am. Correct. Okay. Gaano katagal po kayo may relasyon bago ka nabuntis? Mabilis lang, 2 months. 2 months pa lang kayong naglalandian,
nabuntis ka na. Yes po. Medyo fertile ka no? Ang bilis. Ang bilis po talaga nung 2 pangyayari. months, no? So hindi nalaman ng asawa niya, ganun ba? Actually, Papa Jack, bago ako nabuntis, nalaman na ng asawa niya yung relasyon namin. Hindi pa rin kayo tumigil. Ha? Opo, tama po. Grabe. Hindi, yung nangyari kasi dati is kinausap niya naman yung asawa niya. Bali nakikipag-iwalay siya sa asawa niya. Kasi mas pinipili niya ako that time. Then pumayag yung wife niya na maghiwalay sila. After yun, doon may nangyari sa amin. Wait lang. May nangyari lang sa inyo na naghiwalay na sila? Yes, Papa Jack. Opo, totoo po. Opo. After a month po nung nagsabi siya sa wife niya tungkol sa amin. Okay. Bago pa po may nangyari sa amin. Then, iniwan niya yung asawa niya in the prospect. Medyo, sige po. Medyo hindi lang nag-add up sa utak ko. ganun po talaga yun. Bali nung nag-confess siya sa akin nung nararamdaman niya is, sabi ko sa kanya, kailangan mong mamili. Di ba pinapili ko? Between me tsaka dun sa wife mo. So, namili naman siya. And pumayag naman yung asawa niya na maghiwalay sila. So, hindi ka naging kabit? Well, kabit ka in paper siguro, pero hindi ka niya sinabay sa asawa niya. Ano po? Kasal po sila. Yeah, pero gets ka. Pero kumbaga, naghiwalay sila bago nagkayong, kumbaga, yun ang naging ano mo. Yun ang naging, ang tawag na, yun ang naging contention mo na, sige, bigay ko sarili ko sa'yo pag iniwan mo asawa mo, ganan. Yes po. Okay. And wala rin po silang anak. Okay. Pero that time is medyo magulo. Hindi pumayag yung parents ko na magsama kami. Although nakakuha na kami ng bahay na titirahan. Nung sinabi ko sa pamilya ko, naging magulo yung sitwasyon. Kasi yung kasal siya di ba? You cannot expect your parents to support this, di ba? Opo. Naintindihan ko naman yun. I have a stupid question. Okay lang magtanong ba? Opo. Okay. Why him? Yun din yung tinatanong ko sa sarili ko eh. Kasi Asan po yung sarili mo? Kausapin ko nga siya. Kasi kausap na kita eh. May tinanong ka pang sarili. mahal ko po siya. Okay. Mahal ko po siya talaga. Okay. Pwede bang ikwento ko sa iyo to, ma'am, kung paano ko naintindihan tapos tingnan mo kung tama yung pagkakaintindi ko. Okay lang ba? Sige po. So minahal mo yung katrabaho mong may asawa na nanliligaw sa iyo. Tama? Minahal mo na in love ka sa kanya na alam mo may asawa without giving yourself to him. Iniwan niya yung asawa niya to be with you. 1 month after niyang iwanan yung asawa niya, 1 month nang kayo,
tsaka mo binigay ang sarili mo sa kanya. Doon ka lang nabuntis kasi pangalawang buwan. Tama? Tama po. Ganon ka kaganda sa paningin niya, ano? Ganon ka ka-valuable. Kwento mo to, iniintindi ko lang po, ano? Yes po. Okay, sige po. Okay, tapos? After po nun, nung hindi pumayag yung parents ko, hindi po natuloy yung pagsasama namin. So, parang nawawala na kami ng connection sa isa't isa kasi hindi ko na rin siya kinontak that time. Okay. Magkanya-kanya na kami, wala na kaming contact after nung nangyari na yun. So, hindi na rin siya nag-contact sa'yo? Nag-contact po siya ng maraming beses pero sinunod ko po kasi yung nanay at tatay ko. Pero alam na magulang mo buntis ka? Opo. Okay. Alam ba nung lalaki nagkaanak kayo? Alam po niya. First baby ko po yun. Okay. Hindi na niya nakita yung bata? Nagkausap po kami ngayon. Hindi, nung naghiwalay kayo, hindi na niya nakita yung bata. Kasi nung nanganak ka, wala na kayo eh. Hindi po, hindi niya na po nakita. Sad naman yun. O tapos po? Tapos last month lang po is nagkausap ulit kami. Oh, nag-contact kayo ulit. O tapos? Gusto po niya mapagbalikan. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung kasi ayaw pa rin ng magulang ko. Well, this is your life. No, you are 30. Opo, matanda na pero You are 39 years old, AJ. No? But then again, your parents are, kumbaga, Yes, you cannot blame them. Kasi kung ngayon ng magulang mo sa kanya ay dahil kasal ka, kasal siya, edi magpanal siya. Opo. Pero mahal ko pa rin po siya, Papa Jack. Hindi po nawala yung pagmamahal ko. May paraan naman nga. Magpanal siya. Kasi kung sabihin mo sa akin, Papa Jackson, babalikan ko ba siya? Mahal ka niya? Opo. Mahal mo siya? Opo. Oh. Magpanal siya. Yun naman solusyon na. Kasi may mga tao ma'am, si AJ, may mga taong hindi nila requirement yan. Naintindihan nila sa Pilipinas, di ba, malaking negosyo yung annulment na yan. Yes po. Oo, naintindihan nila yon. But if it's your requirement that he is free before you say yes to him, kasi nagigets ko, di ba, na you value yourself that much. Kasi imagine mo, napahiwalay mo mag-asawa nang wala kayong pagtatalik na ginagawa. Ganun kanya kamahal, di ba? Tama ba ako? Yes, yes. Di ba? Ibig sabihin, if it's your requirement, if you're that conservative, di ba, na babalikan mo siya kung... Kasi yun ang intindi ko dito eh. Love mo siya pero kasal pa rin siya. Tama? Actually, nakipagbalikan na talaga ako sa kanya, Papa Jack. Anak ng pusong usapan to. Yun naman pala eh. Ano pinag-uusapan natin? Hindi kasi natatakot ako malaman ng nanay ko. Well, syempre yung magulang mo hindi magiging proud yan. Kasi kung yun lang yung concern mo, di sabihin, hindi naman kasi ikaw pwedeng ipili ng nanay mo. Sa kaduluduluan ng panahon, whether madapa ka, masaktan ka, masugatan, sumaya, decision mo yan, buhay mo yan eh. You are adult enough, you are old enough to decide for yourself. But then again, timbangin mo kasi yung nanay mo, wala namang mali sa gusto niya.
Diba? Kung ang concern lang na nanay mo, kasal pa kasi yan, di magpaanal. Opo. Pero wala siyang budget para magbanat. Ha? Medyo mahal kasi yung Well, bayad. pag-iipunan, yun talaga yun, sakripisyo yan. Gets ko naman, sa Pilipinas talaga, hindi talaga, ewan ko ba sa bansa natin, hindi ko maintindihan. Sobrang tagal ng process. Oo, ano ka ba? Kalahat, 500 to 1 million ngayon yan. Yung mga ano po, yung mga hindi makaunawa sa ganito yan, ano. Okay, let's put this into proper context. Okay? Iniwan ng lalaki yung asawa niya to be with AJ. The guy must love you. You offered him so little and yet he chose you. Whether tama o mali yan, pinili ka niya. The only thing that connects him sa kanyang ex o sa pinakasalan niyang babae ay dahil kasal pa rin sila. Now, may paraan ba para manal sa Pilipinas? Maybe 10%? Meron. Yung 90%, wala kasi kang pera. Sa atin sa bansa natin, we are a victim of societal circumstances. Diba? Kasi yung ating mga senador at saka mga kongresista, hindi pa sila nagkakasundo kung dapat may annulment, may divorce sa atin na wala. So, biktima tayong lahat niyan. No, totoo yan. Madaling sabihin na magpa-annul siya, kaya na sila madaling sabihin yan. Pero kung mahirap kang tao, uunahin mong bumili ng bigas kaysa mag-file ng annulment. Yan ang katotohanan ng mundo. Sobrang mahal. Yes. Mahal. Huwag kang mag-alala, kakamiting ko lang sa lawyer no nakaraang linggo. Sa milyon, te. Oh my God. 500 to 1 million. Yun ang estimate. Negosyo yan sa atin. So sa mga nang babasyon na kasal ka pa rin, kabit ka pa rin, yun nga. Pero you have to factor in the societal circumstances that we have. Hipokrito tayo eh. Napaka-hipokrito natin eh. Yun po yung iniisip ko kasi alam ko kaya ayaw nila dahil ayaw nilang marinig ng mga ganong salita. Yun yun. Now, in that case, wala naman tayong magawa dyan. Diba? Kailangan niya mag-ipon. Hindi ko alam kung matatanggap na magulang mo yung excuse na nag-i-start pala mag-ipon at pangatawanan niyo yun. Yes. Ang mahal talaga niyan. Nagigets ko eh. I mean, madali kasi sabihin na, kabit ka pa rin. Kaya Diba? Kasi hindi pa sila annulled. Hindi. Ano ba kayo? Pag sa Pilipinas, pag mahirap ka, yung pagpapa-annul is next to impossibility. Tandaan nyo yan. Madaling sabihin na kabit ka pa rin. Madaling sabihin yan. Alam mo, sa bansang Pilipinas, nananawagan ako sa bansa natin, tigilan na natin yung kasalang bayan na yan. Kung wala namang hiwalayang bayan kayo ibigay sa amin. Libre yung kasal. Napakamahal ng Oo. Libre yung kasal, pero pa maghiwalay na, kailangan magpaalam sa inyo. Totoo lang. It's Ang daming exhausting. judgment sa mundo. Diba? It's exhausting. That's why I understand you. Diba? Now, yung usapin na between you and your mom and your parents, ibang usapan yan. Diba? I mean, hindi ang magulang mo mamimili para sa'yo. Hindi naman kita inuudyo ka na gumawa ng mali. But then again, naiintindihan ko lang. You will not hear me, diba? Hindi mo ako mariringgan dito na sulusulang kita na gumawa ng something na mali. Of course not. But I understand you. I guess that says a lot. Naintindihan kita. Yan mo to, mga kaibigan. No? Case study to. Sige, ganito ano. Okay lang ma'am, pag-usapan natin yung kwento nyo. Sige po. Sige. Labas natin yung emosyon. Cute to ha, cute to pag-usapan. Yung lalaki, may pinakasalan dati, tama? Yes po. Hindi nag-work. Matter of fact, nag-agree yung lalaki tsaka yung kanyang pinakasalan na maghiwalay, tama? Yes po. Oo. Whether Pumayag naman po yung wife Yes, niya whether na maghiwalay sila. pumayag nung una or hindi, ang ending nun, yung dalawang taong nagpakasal, ayaw na talaga nila. The guy found you. In normal cases, ibang bansa, divorce, papirma lang dalawang taong nagpakasal, tapos yan. Sa atin hindi. Tinan nyo mga kaibigan kung gaano biktima ng sistema sa Pilipinas, may anak na kayo. Hindi nyo pa rin magawa magsama. Dahil sa mga taong mapamahal. Hindi mga tao. May anak na kayo. Tinan nyo yung sakit nito.
Oo. Hindi, may anak na kayo. Hindi niyo magawa magsama. Bakit? May stigma eh. So, manghirap talaga to. Ako naiintindihan ko kay ma'am. Hindi kita i-judge. I get you. Wala akong pakialam kahit pagtaasan niyo ako ng kilay dito. Diba? Wala akong pakialam sa part na yan. Tsaka nagkausap naman din kami ng wife niya before. Okay, wag mo na ikwento sa akin yan. Kasi usapan niyo yan. Okay na yan. Hindi ko kailangan malaman yan. Nalulungkot ako para sa'yo. Magkano ba yung annulment? Mag-aambag ako. Sige po. Charot lang po, charot lang. Charot lang. Hindi, nag-inquire naman na po siya sa... Kasi meron daw pong libre sa PAO ba yun? Meron naman. Kaya lang, ang dami ko na... Din po ng... Ang dami ko na rin nakausap sa nag-inquire sa PAO. Hindi naman din priority kasi hindi naman krimen yun eh. Kaya nga po. Saka matagal na yung process. Saka patayin na kami. Eh, totoo. Totoo po ito mga kaibigan ha. Madaling i-judge yung mga taong nagpakasal at hindi nag-work, nag-fail, tapos nag-jowa. Madaling i-judge na, kabit mo yan. Madaling i-judge yun eh. Tanong yung mga sarili nyo, di ba? Kasi nga, hindi naman talaga lahat nag-work. Vatican and it's only Vatican and the Philippines na nang walang divorce. Hindi, masyado lang talagang pangit yung tingin nila sa mga taong mistress, sa mga mistress. Well, wala tayong magagawa mo kasi that's the law. Yan ang sistema natin ngayon. Diba? Hindi ko pwede, ma'am, wait lang. Excuse me, AJ. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo na dapat maging maganda yung tingin nila sa kabit. Hindi rin kita kakampihan sa part na yan. Wag natin i-gaslight ang society. Of course, mistress ka right now. Ang pinupunto ko, syempre kabit ka ngayon, period yon. Ang pinupunto ko dito, ma'am, is that eto kasing bansa natin ayaw pa ipasa. Di sana hindi ka kabit ngayon. Sana walang stigma. Sana iba iniintindi mo. Sana ang iniintindi mo sa buhay, paano umunlad, hindi kung paano i-defend yung sarili mo. Di ba? Opo. Pero wag mong i-gaslight ang mundo na. Pangit kasi tingin lang sa kabit eh. Malamang, kabit eh. Ano ba? Well, nag-inquire na kayo, di ba? Yes, sa PAO po. Kaso, sobrang bagal daw po talaga ng proseso nun. Oh. Meron naman po siya. Pasok naman siya. Kaso, hindi po talaga alam kung gaano katagal yung proseso. Ganito yan, may advice ako sa iyo, ha? AJ, ready? Yes po. Okay. Yung annulment niya, let that be his problem. That's not your problem. Diba? Diba? Let that be his problem. Tama nang aware ka at naiintindihan mo na dadaan siya sa proseso, but that's his problem, precisely. Tama naman. Yan mo siya, problemahan niya yan. Tapos kung malakas ka naman mag-pray ka bukas para mapasa na yung divorce bill sa Pilipinas. Diba? Sana nga po. Sana abutin ko pa. Good luck po, ma'am. Salamat, Papa Jack. Wala tayong ngayon. Wala tayong pwedeng i-solve dito. Alam mo kung bakit? Yeah, actually, gusto ko lang i-share. Wala. Nakapagbalikan ka nun. Sabi ko, maghiwalay kayo. Ano magagawin yun, no? Wala na. Nagbalikan na kayo, eh. It'll be crazy to tell you na, hiwalayan mo. No. That's a done deal. If there's anything that's coming from me, diba? Good luck na lang po. I hope that you find your happiness in whatever form you deserve that. Salamat po.
Salamat po, AJ. Thank you po. Bye-bye po.